Hay ate, una sa lahat humingi ako ng tawad kasi sa huling laban mo sa buhay, wala ako sa tabi mo. Pero alam ko naman na alam mo na I always praying na sana tumagal ka pa at makayanan lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo. And siguro hanggang dito na lang talaga. Papasalamat na rin ako sa Diyos at hindi ka na niyo masyado pinahirapan. Huwag kang mag-alala sa mga anak mo. Dito kami ni Abby para tumulong sa mga bata kung kailangan nila. Tsaka hindi kita malilimutan ate, dahil isa ka sa mga lagi kong kasama nung mga bata pa tayo. Ikaw lagi gumagabay din sa akin, sa amin ni Abby ngayon. Maraming salamat talaga ate. Ikaw na ang bahalang mag-guide sa amin, sa mga anak mo, at sana tuloy ang maging masaya ka na kasama sila mami at si daddy. Ganun din yung anak mo na si Nicole. Hanggang sa muli ate, mahal na mahal kita. I love you. Magandang gabi po sa lahat po nang nandyan ngayon sa bahay. Maraming salamat po sa pagdamay niyo sa amin, lalong-lalo na po ngayon sa huling gabi ng burol ni kapatid po namin si Pipay. Natutuwa po ako na sa ilang gabi ng week, ang kapatid po namin hindi po nawalan ng mga tao na dumarating at nagbabantay at sumusuporta at nakikidalamhati po sa aming buong pamilya. Maraming salamat po. Marahil po nagtataka kayo kung bakit wala po ako diyan ngayon. Hindi po ako nakauwi gawa ng sitwasyon na alam ko naman po ay naiintindihan ni Pipay. Huwag po kayong mag-alala kasi araw-araw po kami magkausap, lalong-lalo na po ng mga huling araw niya sa ospital. Araw-araw ko pong sinasabi na at alam na alam po ni Pipay at ni Kuya kung gaano ang kagustuhan ko nung makauwi para personal na maalagaan at mabantayan siya nung nasa ospital siya. At alam na alam po ni Pipay na kung gaano ko kagusto umuwi ngayon. Kaya lang po hindi po talaga, wala po talaga akong magawa para makauwi. Gusto ko rin po sana magpasalamat dun sa mga tao na tumulong sa amin nung nasa hospital siya. Sa mga taong nagbantay po, lalong-lalo na po kay Janelle na halos hindi na rin po nakapagtrabaho para lang samahan si Kuya at si Pipay. Para po siyang isang kapamilya na siya na mismo po yung humaharap sa mga doktor ng mga panahong naging critical po yung lagay ni Pipay. Siya po yung nagpapaliwanag sa akin, sa amin kung ano yung mga sinasabi ng doktor. Gawa po nung sa sobrang dami po ng nangyayari na halos hindi na po namin ma-absorb. Siya po yung kasama namin at nagpapaliwanag sa amin ng mga nangyayari. Kaya maraming salamat, Janelle. Pati po kay Antiwana, kay Nika na nagbantay ng ilang gabi, si Abby na tumating para samahan si Kuya. Maraming salamat. Salamat din po sa mga taong dumalaw, yung nagbigay ng mga panalangin para malagpasan po ni Pipay yung sakit niya. Hindi man po natin nakuha o hindi man po nangyari yung kagustuhan natin na gumaling siya ng tuluyan, ay maraming salamat pa rin po. Dapat po matanggap po natin ng maluwag na ito na po yung kagustuhan ng Panginoon. Marami pong bakit, maraming tanong, maraming paano ba, paano na, maraming sana, maraming siguro, maraming makatanungan na
tumatakbo sa mga isip namin, sa mga isip natin. Pero tingin ko po siguro wag na nating hanapan ng sagot. Tanging si Lord lang naman po talaga yung nakakaalam. At magtiwala na lang po tayo na ito po talaga yung plano ni Lord sa kanya. Always say nga po na the Lord's plan for us is much, much greater dun po sa mga plano natin sa buhay. Kaya mahirap pong questionin. Kaya ibigay na lang po natin yung tiwala sa kanya. Tama, opo, we lost a sister, we lost a mother, we lost a loved one dito sa mundo. Pero isipin na lang po natin na we gained another angel. Bagong anghel po, nagagabay at nagpuprotekta sa amin, sa atin, kasama ni Mami at ni Daddy. Kwento ko lang po yung laban niya sa cancer. Yung laban niya sa sakit niya was never an easy battle. Pero parang pag tinignan mo siya, it was something na kayang-kayang talunin. She made it look so easy na kinaya niyang labanan ng halos mag-isa. Naalala ko lagi nung huling mga kwentuhan namin ni Daddy, lagi niyang sinasabi sa akin na kayo na bahala kay Pipay, pantayan niyo si Pipay. Sa kanya siya pinaka nag-worry sa aming apat kasi siya daw yung nakamana ng ugali niya na palainom. Pero actually, pag iniisip ko ay kahit minsan hindi ko napagsabihan ng kapatid ko dahil siguro hindi ko naman nakita na nalasing siyang sobra or maybe she outgrew it. Ang pinaka-worry ko talaga para sa kapatid ko is minsan may ugali siyang parang isip bata na lagi kong iniisip na tatlo na yung anak mo, hindi ka pa matured mag-isip. Yun yung pinaka-worry ko sa kanya na lagi kong pinagdadasal sana po kawakan yung pag-iisip niya, maging mature na siya. Pero itong laban niya po sa cancer was an eye-opener for me na kung gaano pala siya kalaking tao, kung gaano pala siya katapang, kung gaano pala siya kamature, na nilaban niya yung sakit ng halos mag-isa. Kahit sinasabi namin sa kanya na Ading, this is not your battle alone. Kasama mo kami sa laban na to. Pero yung katotohanan is she fought for it alone. Mag-isa siyang nilabanan kasi pag iniisip ko, kahit nahihirapan siya, kahit nasasaktan siya, never siyang dumaing sa amin. Never siyang never niyang dinaing na yung nararamdaman niya. Na pag kinakamusta mo siya, she always puts up a good smile na pag tinanong mo kamusta ka na Ading, lalo ka sasabihin na okay lang. Kahit hanggang sa huling araw, sa huling mga oras nung nakausap ko siya, yun pa rin yung sinasabi niya, okay na siya, gusto niya na umuwi, kagaling na siya. It was an eye-opener sa akin na mature na talaga yung kapatid ko kasi nilaban niya yung sakit niya gaano man kahirap para sa amin, para sa mga anak niya. Hindi man siya nagtagumpay, hindi ko masasabing talunan siya sa laban niya sa cancer. Well, kasi hindi mo naman masasabing talunan ka dahil sa resulta. I guess, pwede mo sabihin na tinalo niya yung laban kasi naging malakas siya. Hindi yung resulta yung magdidikta kung tagumpay ka sa laban mo, kundi kung paano mo ginawa lahat nasa proseso ng paglaban mo sa battle. So, talagang
I commend her strength and yung faith niya na kaya niyang malagpasan yung battle. Kaya sa kapatid ko kay Pipay, siguro masasabi ko lang ading isang mahigpit na yakap, isang malaking palakpak. Pahinga ka na ading, wala nang sakit. Kami na bahala sa mga bata, sa pamilya mo. Huwag ka nang mag-worry. Mahal na mahal ka namin. Gabay mo kami kasama ni Mami at ni Daddy. Maraming salamat kasi yung journey mo is something na mas lalong nagbigay ng bond sa ating magkakapatid na magsama-sama at magtulong-tulong. Salamat ating mahal na mahal ka namin. Hanggang sa muli. Love you.